Hindi ka aasenso kung hindi ka magbabanat ng buto. Lalo pat sinasabi niya sa atin sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya panghawakan natin ito. Nevertheless, dapat may kooperasyon din tayo. Alam po ninyo, wala naman tayong ibang dapat gawin kundi sumunod lang sa Diyos. Kapag tayo sumunod sa Diyos, we will be blessed more than we can ever imagine. Mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. Bakit paldo-paldong mga biyaya ang ating makakamit kapag tayo sumunod sa Diyos? Sapagkat ano ba ang biyaya para sa atin? Aminin mo ang biyaya para sa iyo. Yung mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Biyaya naman talaga yan. Pero papaano yung mga magiging problema natin? Papaano yung mga magiging pagsubok natin? Ano yan? Hindi biyaya? Hindi ko sinasabing humanap tayo ng problema. Ang sinasabi ko, ihanda natin ang ating sarili sapagkat anumang iwas ang gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, magkakaroon tayo ng mga suliranin. Lalo pat ang Panginoon, sa pagtawag niya sa atin, ang sinasabi sa atin, buhatin mo ang iyong krus. Magtaka pa nga tayo kung wala tayong magiging krus. Parte yan ng buhay natin. At parte yan ng buhay natin bilang mga sumusunod kay Jesus. So ang sinasabi ko, yes, mga biyaya, yung mga magagandang nangyayari at mangyayari sa buhay natin. Pero kung gusto nating mga paldo-paldong biyaya, yung mga suliranin na mararanasan natin, huwag natin sasayangin. Sapagkat yan ang mas makapagpapatatag sa atin, mas makapagpapamature sa atin, mas makapagpapawise sa atin, mas makapagpapalapit sa atin sa Diyos. Isipin po ninyo, hindi naman tayo napapag-mature ng mga magagandang pangyayari. Hindi naman tayo napapatatag ng mga magagandang pangyayari. Ikaw ay ikaw ngayon dahil taga ka na, dahil subok ka na sa mga pagsubok mo sa kahapon, sa tulong ng Panginoon. So yung paldo-paldong biyayang sinasabi ko, yung walang tapon, hindi lang yung mga magaganda, pati na yung ipagdarasal natin na wag sanang mangyari. Pero kung mangyari man, kung i-allow man ng Panginoon, anumang problema yan, maniwala ka, kakayanin mo. Kasi hindi niya i-allow kung hindi mo kakayanin. At kung hindi, magkakaroon ng mabuting bunga sa atin. So kung gusto nating paldo-paldo blessing, hindi lang mga magaganda, kundi yung kahit na mga pangit, pero paggagandahin niya sa biyaya at awa niya, sumunod tayo sa Kanya. Ito yung sinasabi ng Romans 8:28. All things, hindi lang yung mga magaganda, pati yung not so beautiful things work together for the good of those who love Him. Ito ay pangako, hindi para sa lahat, for the good of those who love Him. Para lamang sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano ang sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey me. So you see, kung tayo susunod sa Diyos, magmamahal sa Diyos, magiging biyaya kahit problema, kahit unos sa tulong ng Diyos. Yun ang paldo-paldong biyaya ang hangadin natin. Walang swerte, walang malas, pero walang tapon. Lahat magiging biyaya sa tulong ng Panginoon. Kasi wag nating ikondisyon, Lord, walang problema. Hindi mangyayari yun. Okay? Lord, ano man po ang maging problema, alam ko nandyan ka. Kakayanin ko sa tulong mo. Mabiyaya o mapagbigay ng pagpapala ang Diyos. Lalong-lalo na, dagdag pa natin, sa gitna ng matinding pangangailangan ng tao, sa gitna ng problema. At yan po ang makikita natin sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, bagamat hindi man diretsyo, ay po pwede nating makita yung mensahe na ang Diyos ay nagbibigay talaga ng abot-abot biyaya sa gitna ng mga matinding pangangailangan ng tao o problema. Dahil sa ating unang pagbasa ay sinabi doon ni Gamaliel na kung yung panukala o pag-isikap ng mga disipulo ni Kristo ay galing sa tao, hindi magtatagal ito. Pero kung ito'y galing sa Diyos, wala nga naman silang magagawa para pigilan ito. Mga kapatid, yung pag-isikap ng mga disipulo ay tayo po ang naging bunga nito. Yung simbahang ito na hanggang ngayon ay nakatayo at hanggang sa mga susunod pang panahon ay mananatiling nakatayo. Sa kabila ng mga naranasan na at mararanasan pang mga unos at problema. At bakit ito mananatiling nakatayo at matatag? Hindi dahil magagaling o banalang miyembro, kundi dahil nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa simbahang ito.
Ang Panginoon naman ang mismong may sabi, hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan dito. Dahil ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang biyaya niya sa simbahang ito. Sigurado kung wala ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, wala na po, matagal na ang simbahang ito. Kaya, ganun ang Diyos. Nagbibigay talaga ng abot-abot biyaya, lalong-lalo na sa oras ng matinding pangangailangan ng tao. Ganito rin po ang makikita natin sa ating Ebanghelyo. Sa gitna ng matinding pangangailangan, ano yon? Pagkagutom ng libu-libong mga tao, bumuhos ang biyaya ng Diyos. Lahat nakakain, lahat nabusog hanggat gusto nila. May pasyaron pa. Again, ganon ang Diyos. Generous. Lalong-lalo na kapag tayo'y naharap sa matinding problema o unos. Ang tanong ay, ganito rin po ba tayo? Generous din po ba tayo? Lalo na sa harap ng matinding pangangailangan ng ating kapwa-tao. O tulad tayo ng mga disipulo sa ating mabuting balita na wala nang ang ginawa, kahit kaunti lang, nag-volunteer na lang ng iba. Kung minsan kapag may pupunta dito para humingi ng tulong, tinatanong pa po natin ng kahit konti lang. Kasi mahirap na, marami na din po talaga ang nanloloko ngayon. At ang isa sa mga itinatanong natin, konting tanong lang, pero ito is usually ay isa. Sino po nag-refer sa inyo dito? Lalo-lalo na kung hindi naman taga dito. Kapag sinabi yung pangalan o yung institusyon, ang susunod naming tanong ay, hindi po ba nila kayo binigyan ng kahit konting tulong? Alam po ninyo, nakalulungkot na madalas sasabihin, wala po silang binigay. Wala pong binigay si ganito, wala po silang binigay. Pwedeng ang binigay na tulong ay yung pagre-refer dito. Tulong talaga yon. Pero hindi kaya yung pagre-refer dito ay pag-iwas din sa kanilang responsibilidad na tulungan kahit papaano yung tao. Sabi ng isang dokumento ng simbahan, walang sobrang yaman na hindi na po pwedeng tumanggap at wala ring sobrang hirap na hindi na po pwedeng magbigay. Hindi po ako dalubhasa sa Biblia, pero nakapagtataka sa ating mabuting balita na yung bata mayroong baon na tinapay at isda. Samantalang silang mga matatanda, wala. Parang hindi nakakapaniwala. Kasi lalo na sa isang malayong paglalakbay, ang mas partikular sa pagbabaon, paghahanda ng ibabaon para may makain. Yung mga matatanda, carefree lang yung mga bata. Laro-laro lang yan. Basta alam ng bata, may kakainin siya dahil magpo-provide at naghahanda na ng baon ang mga magulang niya, ang mga nakatatanda. Pero dito kasi, ipinresenta yung bata. Buti pa yung bata, may dalang tinapay at isda. Sila wala. Hindi kaya meron din silang dala, ayaw lang nilang magbigay. Kasi mas iniisip nila ay ang sarili nila. Alam po ninyo, hindi malayo ito dahil ganun ang mga disipulo. In fairness, bago nila tanggapin totally and fully sa kanilang buhay si Kristo. So, bago yung muling pagkabuhay ni Kristo, bago nila paniwalaan talaga totally sa kanilang buhay si Kristo, may pagka-selfish talaga sila. Remember that even shortly before the death of Jesus, they were arguing among them who was the greatest. Mamamatay na lang si Jesus, ang pinag-aawain, pinag-uusapan pa nila, sino ang pinakadakila sa kanila? Diba? And not to mention na marami sa kanila ang sumunod kay Jesus dahil akala nila may makamundong kapakinabangan ang pagsunod sa Kanya. So may pagka-selfish talaga sila. But not until they totally and fully accepted Jesus in their lives. Kasi when it happened, naging nagalante na sila, naging generous na sila. Lahat kaya na lang ibigay, maging ang kanilang buhay. Kaya't ang isang magandang marka na tayo'y Kristiyanong talaga, Kristiyanong sumusunod sa Diyos talaga, ay yung tayo'y generous din tulad niya. Minsan may narinig ako, para nga naman mas matandaan natin ito. Tandaan daw natin na ang generosity ay nagsisimula sa letter G. Samantalang ang selfishness ay nagsisimula sa letter S. And God, starting with letter G, is generous. While Satan starts with letter S, is selfish. So kapag tayo ay generous, alam na. Kapag tayo ay selfish, alam na din this. Let us be generous. Let us avoid being selfish. Huwag tayong mahirati sa pag-volunteer ng iba. Lalo pat kung ito ay dahil lamang gusto nating matalikuran ng ating responsibilidad sa iba. Let us see to it na bago natin ibigay sa iba,
nakapagbigay muna tayo kahit kaunti lang sa Kanya. In connection with this, let us also not question the generosity of others. Kasi ito rin ang isa sa mga marks ng selfishness eh. Yung you become critical about the generosity of others. Natatandaan po ninyo ng maging generous yung isang babaeng naghugas ng mga paa ni Jesus gamit ang mamahaling pabango. Judas became critical about it. Question that, bakit kinakailangan pabango pa? Pwede naman tubig naman, pagkakasaya yan. At bakit ganun si Judas? Kasi hindi siya generous kay Jesus. Kasi hindi niya talaga kayang ibigay ang lahat kay Jesus. Ang patunay no, naibenta nga niya si Jesus, naipagpalit nga niya si Jesus. Hindi talaga siya totally sumunod at nag-surrender ng kanyang buhay kay Jesus. And that's one mark of being selfish. Yung kino-question mo ang generosity ng iba. Kasi nagiging konsensya mo sila. Dahil yun din dapat ang ginagawa mo sa iba at sa Diyos. Dapat generous ka. So kapag generous yung iba, kino-question mo. Dahil ayaw mong maging generous sila, ayaw mong makonsensya. Gusto mo na lang din matulad sila sa'yo, sa pagiging kuripot mo, sa pagiging selfish mo. Ito yung mga taong kapag nag-donate ka ng malaki sa simbahan, unang-unang magre-react, laki naman ng binigay mo. Naku, ipang shopping lang yun ni Father. Oy, excuse me. Wala kaming kinalaman sa mga donation ninyo. Nakapagbigay ka na dati. Huwag madalas. Yung kumu-question na yon, sigurado ko sa iyo, hindi nagbibigay yun. Ito yung kapag nag-tip ka ng malaki sa isang restaurant kasi parang naawa ka sa mga waiters. Parang gustong kunin yung tinip mo at papalitan niya para mapunta sa kanya at papalitan niya mula sa kanya na maliit. Mas maliit na halaga. Ay nako, that's not being a true follower of Christ. That's not being a good Christian. That's being Judas. And remember that Satan entered Judas. Mga kapatid, napaka makahulugan ng sinabi dito, patungkol sa tanong ni Jesus, saan tayo kukuha ng pwedeng pakain sa mga tao? Ang sabi dito ni St. John, sinabi lang ni Jesus yon, hindi dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Alam niya yung paraan na alam niya kung paano tutulungan yung tao. Sinusubok lang niya ang kanyang mga disipulo. So tandaan natin ang pagsubok hindi lang kapag may problema tayo. Ang pagsubok ay pag meron din tayong pera. Kapag wala din tayong problema, kapag wala din tayong sakit, kapag okay halos ang lahat sa atin. Pagsubok din yon. Sinusubok tayo ng Panginoon kung gagamitin natin ang mga blessings na meron tayo para makatulong sa kapwa natin. Huwag tayong pasubok sa Kanya at hindi naman siya pasusubok sa atin Lalong-lalo na kung tayo nag-i-strive na maging generous. Dahil ang pagiging generous ay pagsunod and therefore pagtulad sa Diyos. God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. At ang pinaka-esensya ng pagmamahal ay pagbibigay. Hindi ka po pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Ergo, hindi tayo pwedeng matulad sa Diyos. Malapit sa Diyos, sumunod sa Diyos. Kung hindi tayo magiging mapagbigay din tulad ng Diyos. Na kung iko-connecta nga natin again sa pagninilay natin kahapon, sinabi natin, ang Diyos ay mas nagbibigay ng biyaya sa oras ng ating matinding pangangailangan o problema. Mas bubuhos ang kanyang grasya sa oras ng matinding pangangailangan o problema. Ang sasabihin natin ngayon, kung tayo nagbibigay, ang Diyos ay mas lalo sa ating magbibigay. Sapagkat kapag tayo nagbibigay, tumutulong tayo sa problema ng iba. Kapag tayo tumutulong naman sa problema ng iba, ang Diyos ang siyang mas siguradong bahala sa sarili nating mga problema. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Sa dinami-dami ng mga tao, i-zero in na lang natin dito sa bansang ito. Mga Katoliko na lang, mag-focus tayo dito. Wala pang kalahati ang nagsisimba tuwing linggo. Alam niyo po ba na sa wikang Grego, ang original na meaning ng Eucharistia o Misa ay thanksgiving, pasasalamat. So ibig sabihin, kaya pala tayo dapat magsimba at least minsan sa isang linggo, sa isang oras lang, hindi dahil may hihilingin tayo, kundi dahil dapat nagpapasalamat tayo sapagkat kung ibubukas lang natin ang ating mga mata, kung mag-iisip lang talaga tayo, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa mundong ito. Di ba lahat naman pinagpala? Di ba lahat naman niligtas? Di ba lahat naman pinagaling niya sa pagkakasala? Di ba lahat naman ng tao minamahal niya? So bakit kakaunti lang yung nagsisimba? At sa mga nagsisimba, sino talaga dyan ang nagpapasalamat? O kayo narito dahil may hihilingin lamang kayo, kaya nga kapag hindi nakuha yung hinihiling, hindi na nagsisimba, hindi na nagpapasalamat. Wrong. Buti pa nga daw yung manok
Yung manok, napansin niyo po ba? Kapag umiinom, tumitingala pa. Yung man napansin niyo? Now you know. Ang scientific explanation diyan, yung manok kasi, nahirapang sumipsip. So kukuha lamang yan ng tubig, tapos by gravity, upang malunok niya yung tubig. Ayun, yun. Pero mayroong explanation diyan, reflection, ang African tradition. Sabi nila, buti pa ang manok, bago uminom, nagpapasalamat muna, na para bang, Tubig. Lord, salamat sa tubig. Yuk, 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 yuk. yan. Tayo, nainom na natin, nasa pantog na natin, naiihi mo na, nakapagpasalamat ka ba? Kung ang ating mga magulang ay napaka-responsable para sa atin, tama karapatan natin bilang mga anak na tayo'y kanilang palakihin, bigyan ng magandang kinabukasan. Pero kung napagod sila, kung inisip nila ang sarili nila sapagkat iniwan sila ng ama mo, ng nanay mo, ay nako, bahala na kayo, isipin ko lang yung sarili ko. May magagawa ka? Wala. Pero kung una ka pa rin sa isip niya, bago ang sarili niya, bilang ama, bilang ina, salamatan niya. Kung meron kang anak na napaka-galang, napaka-masunurin, salamat ka kasi hindi lahat ng anak dyan yan. May mga responsable, napakababait na mga magulang, pero suwail ang mga anak. At kung bakit ba, kung minsan kayong mga magulang, sasabihin mo, subukan niya, Father, na hindi ako igalang, makatitikim siya. Dati yun, nung bata-bata siya, nasasabi mo yan. Ngayon, matanda ka na, mahina ka na, siya ang malakas na, siya ang mas may pera na, binibigyan ka na lamang niya. Kung hanggang ngayon, ginagalang ka niya, hindi dahil takot siya, kundi dahil ikaw ay mahal niya. Kapag ang iyong anak ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kapatid ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kaibigan ay nagbibigay sa iyo ng tulong, bagamat mayroon ding mga pangangailangan ito, ang sabihin mo sa sarili mo, ang sabihin mo kahit sa ibang tao, hindi yung tinulungan ako ng anak ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kapatid ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kaibigan ko. Ang sabihin mo sa sarili mo, maging sa ibang tao, mahal ako ng anak ko. Mahal ako ng kapatid ko. Mahal ako ng kaibigan ko. Hindi tulong lang yon, pagmamahal yun. Kung ikaw ay mayroong biyanan na napakabait, halos makaawa yung tunay niyang anak, yung kanyang sariling anak, maipagtanggol ka lang, iba yan. Kung ikaw ay mayroong manugang na ang turing sa iyo ay magulang, alagaan mo yan. Kung ikaw ay niloko, isipin mo na lang, hindi ikaw ang nanloko. Father, magpapasalamat ba ako? Namatayan ako? Magpasalamat ka pa rin. Kasi kaya ka umiiyak sapagkat ang sakit nung nangyari. At ba't ka masasaktan kung hindi mabuting tao yung namatay? So magpasalamat ka, kahit kinuha siya, minsan sa buhay mo, dumating siya. Kung pwedeng ipahiram yan sa iba, pero sa iyo pinahiram, sa iyong pamilya. Kaya kahit wala na siya, magpasalamat ka sa Panginoon. And besides, hindi siya nawala, nandyan siya, titingnan ka pa rin niya. Ngayon pa na siya yung espiritu na ngayon ka pa ba magdudang mawawala siya? Kapatid, kapag meron tayong mga taong ganito sa buhay natin, I suggest, minsan titigan mo lang, pagmasdan mo lang, habang tinititigan mo, tumingala ka sa itaas at sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Asawa ko ito, anak ko ito, nanay ko ito, tatay ko ito, kapatid ko ito. Ngayon, kung bigla siyang natingin at parang nagulumihanan. Bakit? Nagtanong sa'yo ng bakit? Ngitian mo lang. Pero kung gusto mo, matapos mong ngitian, lapitan mo, yakapin mo, at bulungan mo, salamat. Kasi hindi lahat ng asawa, anak, kapatid, manugang, biyanan, kaibigan, ganyan. And mind you, walang kinalaman dyan yung kabutihan mo. May kinalaman pero konti lang. Kasi may mga kilala tayo na kahit napakabuting ama, ina, asawa, napakabuting tao, niloko pa rin, sinaktan pa rin, kinalimutan pa rin, hindi pa rin pinagtanawan ng utang na loob.
Ito yung mga taong mahahawa ka talaga. Kasi sila rin tulad ng Panginoon ay pwedeng magtanong ng, ginawa ko naman ng lahat, pinakisamahan ko naman, binigyan ko naman, sinuportahan ko naman, minahal ko naman, bakit ako ginanyan? Yung tanong pa naman na pinakamahirap sagutin ay yung tanong na alam mo na ang sagot. Pero kung bakit pa ulit-ulit yung bakit? Kasi hindi mo matanggap yung sagot kasi super sakit nung alam mong sagot. And that's life. It happens in life. Hindi mo kinakailangan maging perpekto para hindi ka saktan, para hindi ka iwan. Si Kristo, perpekto, pero naranasan ng lahat ng iyan. And so if you have been blessed with these amazing people in your life, thank them. At least, iparamdam mo sa kanila, you are proud of them. And never forget God. Sa pagkatandaan natin, tulad ng sinasabi ni St. Paul sa ating second reading, hindi tayo kailanman naging tapat. Pero siya kailanman ay tapat, and so, ibinibigay pa rin sa atin ang lahat. Let me end with this. Ano nga ba ang lamang ng nagpapasalamat? Ano ba ang lamang ng Samaritanong nagpasalamat kay Kristo? Kung iisipin po ninyo, yung siyam na hindi nagpasalamat, pinagaling din naman ni Kristo. Ano ba ang lamang nating nagsisimba? Sa mga hindi nagsisimba, ganun din naman, pinagpapala din naman sila, buhay din naman sila, ligtas pa rin naman sila. Ano ang lamang nung nagpapasalamat sa hindi nagpapasalamat? Simple lang, pero matindi. It's God. It's God. Yung relasyon natin sa Kanya, yung maramdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at yun ang magtutulak sa iyo para mas lalong mahalin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng mga biyaya. Kung kayong mga anak, pare-pareho kayong inalagaan at binigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga magulang, pero sa huli, nung nagkagipitan, ikaw na lang yung nagbibigay sa mga magulang mo, ikaw na lang sa huli yung nag-alaga, puro ikaw na lang. Pwede mo bang sabihin, teka, lugi ako. Lahat naman tayo inalagaan ng ating mga magulang at binigyan ng magandang kinabukasan. Kung bakit ngayon, ako na lang ang nagbibigay sa kanila, ako na lang ang nag-aalaga sa kanila. Ibig sabihin, lugi ka. No. Lamang na lamang ka. Kung may pagkukulang man sila, bahala sila. Sila ang magdadala. Pero ikaw lamang na lamang ka. Sapagkat bukod sa katulad ng mga kapatid mong naranasan ng pagmamahal ng mga magulang mo, sa huli, ang sana sa sayo ay ang mga magulang mo mismo. Besides, ano man ang gawin natin, ano man ang sakripisyong ibigay natin, ano man ang hirap na matamo natin, hindi natin kayang suklian man lang o gantihan ang lahat ng ibinigay sa atin ng Pong may kapal. At ang lahat ng mga ibinigay sa atin ng mga taong sa atin ay tunay na nagmahal. Ito sana ang makita natin bilang biyaya at bilang dahilan upang tayo magpasalamat